Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Miguel. Lumaki sa Verdun, Las Piñas. Pero ang probinsya namin ay sa Samar. Nangyari po ang nakakatakot na kwentong ito nung 14 years old pa lang ako. Nung mga panahon na yon ay nagkaroon ng emergency dito at need na muna magstay kami sa probinsya. Kasama ko pala yung kuya ko na 18 years old that time. Naatira nga pala sina lolo at lola sa isang liblib na baryo sa Northern Samar. Ibang-iba ang naasanayan na pamumuhay doon kesa dito. Mahigpit din si lolo. Kailangan alas 7 ng gabi ay nasa bahay na kami. Hindi na pwedeng lumabas pagkalagpas nun. Matinding adjustment ang ginawa namin lalo na't iba yung naasanayan. Siyempre, hindi naman namin agad-agad na ma-adapt ang naasanayan nila sa probinsya. Kaya may mga panahon na sinusuway namin si lolo. Isa pa ay mga bata pa. Kaya talagang medyo may pagkasuwail. Ito na nga po. Pinasama kami ng mga bagong kaibigan namin doon na manood ng baile o disco sa abilang barangay. As usual, hindi kami pinayagan kahit na nagpaalam kami ng maayos. Kaso, nagrebelde si kuya. May natipuhan kasi siyang babae na nasa kabilang barangay din na atira. Pinipilit niya talaga na maapunta. Nung una nga ay hindi ako pumayag. Siyempre, sa ilang buwan ba na nagstay kami doon ay alam ko na kung paano magalit si lolo. Kaya nagdalawang isip din ako kung sasama ba. Pero nagpromise naman si kuya sa akin na sagot niya ako kapag nahuli kami ni lolo. Ayoko rin namang hayaan si kuya na umalis at umuwi na mag-isa kaya napapayag ako nito. Ang routine nga pala namin everyday ay every weekdays after school, uwi ka agad dahil nakatoka kami sa pagpapakain ng mga alagang hayop ni na lolo. Tuwing Sabado naman ay tutulungan namin si lolang maglaba. Tapos sa hapon magdidilig ng mga halaman. Sa Linggo, matapos magsimba ay rest day. Nataon na Sabado ang fiesta. Kaya sinadya namin ni kuya na after ng pagdidilig ng halaman at pakain sa mga hayop, saka kami pupunta. Pagsapit ng alas 6 ng gabi ay dumiretso na kami sa tambayan. Nandun na yung mga kaibigan namin ni kuya. Habang papunta na kami ay nakaramdam ako ng kaba. Binaliwala ko na lang ito dahil baka sa excitement na nararamdaman. Pagdating namin sa venue, nakikain muna kami bago sumabak sa disco. Sobrang nag-enjoy ako. Ilang buwan ba naman mahigit bago ko ulit naramdaman ang maging malaya. Pagdating ng uwian, nagsimula na naman akong makaramdam ng kaba, lalo na nang malapit na kami sa tambayan. Doon kasi kami magkakahiwa-hiwalay na. Dalawa lang kami ni kuya na magkasama. Ang daanan pa naman namin ay merong iba't ibang klase ng naglalakihang mga puno ng sampalok, santol at iba pa. Ang lalayo rin ng pagitan ng mga poste kaya may parte na madilim dahil hindi naabot ng liwanag. Hindi ko rin maipaliwanag ang sarili ko noon. Para bang may mga matang nakatingin sa amin ni kuya. Idagdag pa na nagsitayuan ang mga balahibo ko dahil sa kakaibang ihip ng hangin. Pagdating namin sa part kung saan madilim na pero ilang dipa na lang ang bahay ni na lolo at lola, may nakasalubong kaming tao bago kami liliko sa part na papuntang bahay. Pero hindi ako sigurado kung tao ba talaga ito dahil ang tindi ng nararamdaman kong kaba. Napansin ko na parang may kakaiba sa taong makakasalubong namin. Habang naglalakad kasi kami ay parang patangkad ito ng patangkad. Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unting tumubo ang mga kamay nito na parabang sa halimaw. Humaba din yung liig nito na parang sa isang giraffe. Nakakatakot talaga kasi bigla ba naman ang pagtangkad nito na sa hula ko ay nasa mahigit 6 feet na. Nasa 7 feet pa yata. Napakapit ako kay kuya nun. At kahit kasi siya saksi rin sa nakakatakot na nilalang, ramdam ko rin yung panginginig niya. Inisip ko pa nga na bumalik na lang kami sa dinaanan namin kanina. Pero kung bumalik man kami ay mas lalo kaming may hirapan dahil mamapalayo lang kami sa bahay. Sa sobrang takot nga ay naihina ako sa shorts ko.
Akala ko nga ay katapusan ko na noong mga oras na yon dahil bigla ba naman niyang binuka yung napakalaki niyang bunganga na kasya ang isang bata. Naiyak talaga ako nang bumuka ang bibig nito. Saka naman sumigaw si kuya ng takbo. Sakto at kaunti na lang malapit na kaming dumiko. Nagsisisigaw na rin ako. Wala na akong pakialam kung makabulabog kami ng mga kapitbahay. Basta ang mahalaga sa akin noon ay makauwi ng buhay. Sinalubong kami ni lolo at lola sa gate. Kaagad ako nagtago sa likuran ni lola. Pitpit ni lola yung lampara, tapos si lolo naman ay may buntot ng pagi. Nanginginig ako sa takot at hinihila si lola na pumasok na sa loob ng bahay. Tinanong pa kami ni lolo kung ano yung humahabol sa amin. Nang nalaman nito ang sagot, kalmado lang itong tumalikod at pumasok sa loob. Hindi kami pinagalitan ng gabing yon, pero pinagsabihan kami ni lolo nung kinabukasan na. Mabuti na lang talaga at kantasma lang daw ang naasalubong namin dahil kung yung aswang na kumakain ng tao ay tiyak wala na ako ngayon. Simula nun, hindi ko na sinusuway si lolo. Kahit pananakot lang ang alam ng kantasma ay hindi ko pa rin makakalimutan yung itsura nito. Hanggang ngayon nga ay kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yon. Ito lang Sir Bob ang kwento ko na nangyari mahigit 20 years na rin ang nakakaraan. Fan pala ako ng mga stories mo sa channel kaya tuloy-tuloy lang sa pagbabasa. More subscribers pa po and more stories to share. Magandang araw po Sir Bob. Tawagin na lang akong Joshua from Bangkal, Lapu-Lapu. Nagtatrabaho po ako sa isang barge o cargo passenger na barko sa wharf sa Cebu. Pero hindi kalakihan yung barge na ginagamit namin at madalas 7 o 8 lang kami doon. Naghahatid kami ng mga alak sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mangilan-ngilan na rin ang naging karanasan ko na nakakatakot dahil sa trabahong ito. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung nangyari sa amin taong 1998. Galing kami ng Buri Island ng Catbalogan, Samar nang i-announce ng Pag-asa na may tropical depression na parating. Papunta kami sa kalbayog ng mga panahon na mangyari yon. Kaya naghanap agad kami ng isla na pwede kaming makasilong para maiwasan ang paparating na unos. 2:00 pa lang ng hapon noon pero ang dilim na ng langit. Aakalain mo magtatakip silim na. Kakaiba na rin ang ihip o simoy ng hangin habang nagpapatianod kami sa alon ng dagat. May namataan kaming isang liblib na isla na hindi pamilyar sa akin. Malalaki ang pampang nito at malalago ang mga halaman. Tamang-tama lang na maasilong yung barge namin at hindi tangayin ang agos ng dagat. Nagtatalo pa nga kami ng mga kasamahan ko noon na baka hindi tao ang mga naninirahan sa liblib na islang yon dahil maski sila ay hindi rin pamilyar sa naturang isla, lalo na't nasa parte na kami ng dagat ng Tarangnan. Malawak kasi ang sakop nito at malalayo ang pagitan ng mga isla. Pero dahil nagdesisyon na yung kapitan na kung patuloy kaming maglalayag ay malaki ang tsansa na malunod yung barge na sinasakyan namin. Kahit na napipilitan ay sinang-ayunan na lang din namin ito. May punto rin naman kasi si kapitan, kaya pansamantala muna kaming dumaong sa islang yon para makisilong sa malaking pampang. Mga bandang 4:00 ng hapon nang biglang luminaw ang dagat, pero nanatili pa rin ang makulimlim na ulap, kaya hindi pa rin masasabi na safe na ulit maglayag. Nang may mapansin yung isang kasama namin, 2 malalaking bangka papunta sa islang kinaroroonan namin. Siguro mahigit kumulang nasa 10 o 15 ang taong nakasakay sa bawat bangka. May dala ang mga ito na iba't ibang klase ng pagkain at kagamitan. Sa isip ko pa noon, siguro mali lang ako nang naiisip tungkol sa liblib na islang pinagtataguan namin na may mga naatira pala dito. Patuloy lang kami sa pagmamasid sa kanila
nang mapansin kami ng mga pasahero sa bangka. Kinawayan nila kami. Nagkatinginan pa nga kami ng mga kasamahan ko bago namin kinawayan sila pabalik. Naunang dumaong ang isang bangka na maraming gamit na sakay. Bago dumaong ang pangalawang bangka ay binaba nila ang isang rescue rubber boat na may sakay na 2 tao. Mukhang sa barko namin ito papunta. Nag-uusap muna kami kung sasama ba kami bago sila makalapit sa amin. Nung una ay nagdadalawang isip talaga ako kasi hindi pwedeng walang maiwan sa barko. Pero nang magdesisyon ulit si Kapitan na mas safe daw kapag naunang maisalba ang mga buhay namin, siya na raw ang bahalang maipag-usap sa may-ari. Sinunod namin yung sinabi niya. Kaya nung makalapit na ang mga nakasakay sa rubber boat at alukin kami na maisilong sa mga bahay nila, ay kaagad na kaming sumama. Hindi rin talaga ako nagduda dahil hindi rin naman mukhang kahina-hinala yung mga taong kaharap namin. Imaginin mo na lang na kumasya kaming lahat sa maliit na rubber boat na yon. Nasa 7 kami, tapos may kinarga pa kaming 2 case ng alak para i-barter namin sa pagstay sa kanila. Makalipas ng ilang sandali, naglalakad na kami papunta sa malapad na buhangin tapos pumasok sa kagubatan. Nagtaka pa nga ako kung bakit ganoon yung itsura ng daanan nila. Mukhang nabasa ng lalaking nagsasaguan kanina ang nasa isip ko. Tawagin na lang natin siyang Anton. Ang sabi ni Anton na sinadya daw talaga nila na ganoon ang daanan para maiwas sa mga magnanakaw. May mga mangilan-ngilan na rin daw kasi maglalayag ang pumupunta sa maliliit at liblib na isla tapos nanakawan ang mga nakatira. Namangha talaga ako pagkarating namin sa gitnang bahagi siguro ng isla na yon. Katulad ng nasa lungsod ang mga kabahayan doon. Iilan din ang may concrete na bahay at yung iba pa nga ay 2-story house pa. Isa pa, mas maraming tao ang nakatira doon. Pinatuloy nila kami sa isang bungalow house na para sa mga bisita o mga napapadpad sa isla nila. Pagdating ng hapunan ay sobrang dami ng pagkain. Ang nag-serve ay yung asawa ni Anton na siya palang tumatayong parang barangay captain sa liblib na islang yon. Daig pa nga ang handaan sa fiesta. Marami din silang alak na hinanda. Yung para bang alam nila na may darating na bisita. Medyo nakaramdam na ako ng kakaibang kutob. Hindi ko lang pinahalata. May mga kasama din ako na parang katulad ko ay ganoon din ang iniisip. Nang magsimula na kaming kumain ay niwala akong malasahan na asin. As in wala siyang lasa. Kung ano yung itsura at bango ng pagkain na hinanda nila ay ganoon din ang ikinarabang ng lasa nito. Iniisip ko pa nga na baka sa pagkain yun lang ang nakaligtaan. Kaya tumikim ulit ako ng iba. Nagtaka ako dahil parehong walang lasa. Nagsimula na akong kabahan nun. Napansin ko rin na parang nahalata din ng mga kasamahan ko yun. Katulad ko ay inisa-isa nilang tikman ang mga pagkain. Nangungusap ang mga mata namin nang magkatinginan kaming lahat. Unang pumasok sa isip ko ang maghanap ng asin. Patindi na rin ang kaba na nararamdaman ko noong mga oras na yon. Kaagad akong humingi ng asin. Sumunod na yung ibang kasama namin na nag-request ng sili at kalamansi. Galit na humarap sa amin yung asawa ni Anton. Kasabay noon yung pagyanig ng buong paligid. Isang malakas na kulog din yung kumawala sa langit. Nagising na lang ako na nasa loob ng isang bahay. Napabalikwas pa nga ako ng bangon sa takot na naroon pa rin ako sa lugar ni na Anton. Pero sinalubong ako ng hindi pamilyar na lalaki. Ayon pa rito na nakita daw nila kami ng anak niya na nagpalutang-lutang sa dagat. Ganon din yung iba pa naming mga kasama. Nagtawag pa nga sila ng rescue dahil nakita daw nila yung barge na sinasakyan namin na nakataob malapit lang sa mga naalutang na katawan. Tinanong ako ng nag-rescue sa amin kung ano ang nangyari. Sinabi ko ang lahat. Ayon sa nag-rescue, na ang islang napuntahan namin ay lumilitaw talaga kapag may mga naliligaw na manlalayag sa dagat ng tarangnan o di kaya'y naaabutan ng bagyo. Maswerte pang araw kami na naabalik pa kami.
Malaki ang pasalamat ko noon na naatakas kami sa mapaninlang na mga engkantong yon. Isipin nyo na 3 o 4 na oras lang ang inilagi namin sa liblib na islang yon. Pero inabot na raw pala kami ng halos 1 buwan bago nakabalik. Kapag naaalala ko yung experience namin ay hindi pa rin ako makapaniwala. Parang sa panaginip lang. Hindi ko rin talaga alam kung paano namin na-survive yon. Hanggang dito na lang ang kwento at maraming salamat po kung inyong mabasa. More power sa inyong channel, Sir Bob. Magandang hapon, Sir Bob. Ako si Yuri, taga Pinabakdaw, Samar. Gusto ko pong i-share yung nakakatakot na experience ko nung 13 years old pa lang ako. Mga taong 90s to nangyari. Pamilya po kami ng mga magsasaka at sasakahan na halos nakaikot ang buhay ko. Nag-aaral ako pero palaging tumutulong sa sakahan namin. Natutuwa pa nga ako kapag anihan na dahil marami na namang pagkain na stock sa bahay. Pero ang pinaka-paborito ko talaga na ginagawa ay ang mag-ipon ng mga dayami para ipakain sa mga alagang hayop. Kapag hindi na ito nagkakasya sa kamalig ay tinatambak ito sa labas kung saan kami madalas naglalaro ng aking pinsan. Sa dayami rin nagsimula yung kakaibang karanasan ko. Month of July noon nang magkaroon kami ng bagong kapitbahay. Isang may edad na babae at dalagita. Ang pangalan niya ay Angela. Mas matanda siya sa aming dalawa ng pinsan kong 5 taong gulang. Pero same kami ng year level sa school. Ang rason pa nito ay dahil palipat-lipat sila ng matitirahan. Kaya patigil-tigil din ang pag-aaral niya. Naging kaibigan namin siya ng pinsan ko. Kapag wala na kaming ginagawa, ay nagpipiknik kami sa may tambak ng dayami. Naliligo sa ilog na malapit lang sa puno ng mangga kung saan namin ginawang bahay ang mga dayami. Ang pinakaloob nun ay doon kami tumatambay. Ginagawa naming haligi ang puno ng mangga. One time, natakam ako dahil ang daming prutas sa loob ng bahay-bahayan namin. Hindi naman season ng mga prutas dito noong mga time na yon. Ang sabi ni Angela, bigay daw ito ng kaibigan niya. Hindi na lang kami nagtanong pa. Pero hindi pa namin kinain ng pinsan ko yon dahil balak namin ipasalubong sa bahay. Pagka-uwi namin nung araw na yon ay nagulat na lang ako dahil nawala yung mga prutas na dala ko. Hanap ako ng hanap pero naroon lang yung basket na pinagligyan ko at ang mga dayami. Nakaramdam ako ng kaba. Para kasing may mali. Pero hindi ko na lang ito masyadong binigyan ng pansin. Since naging busy na kami sa school at bukid, kaya bihira na akong makabalik sa ginawa naming dayaming bahay. Ang madalas na nakikita ng pinsan kong nakatambay roon ay si Angela. Nagtatanim daw ito ng mga bulaklak doon banda. May mga nakakita pa nga na natutulog ito mag-isa roon. Oo nga pala, may napansin din akong kakaiba kay Angela. May mga araw na hindi ito sumasabay sa amin ni pinsan nang uwi ng galing school. Lalo na kapag nagkataon na may group project kami at inaabot na ng katakip silim. Imbis na sumabay ito sa amin na umuwi, ay palagi na lang itong nagpapaiwan. Ang inaalala ko lang kasi noon ay pahirapan talagang sumakay kapag gabi na. Puro alibay na lang ito sa akin na kesyo daw may pupuntahan sila ng kanyang lola at susunduin na lang daw siya nito sa school. Marami pa naman akong naririnig na kwentong kababalaghan sa school namin at ayokong mapahamak siya. Pero ayaw pa rin itong makinig. Ini-insist pa rin niya na kaya na niya yung sarili. Parang naging aloof na nga ito na hindi ko alam ang dahilan. May nakapagsabi sa akin na may boyfriend na si Angela. Pero ang babata pa kasi namin. Sa isip ko pa noon, kaya siguro ayaw nitong sumbay sa amin dahil doon. Hindi naman ako nagalit. Hinayaan na lang namin siya. Wala pa rin naman sa isip ko ng mga panahon na yon ang mag-love life dahil masyado pa akong bata sa mga ganong bagay. Iilan nga pala sa mga nakakita ang nagsabi
na ang weird daw ng boyfriend nito. Natataranta daw ito kapag nakakita ng ibang tao. Sinusundo daw nito si Angela pero wala man lang daw itong dalang flashlight o kung anumang liwanag para gawing pang-ilaw sa dinadaanan nila. Tapos ang naapagtataka pa, dahil alas 3 ng hapon o alas 6 ng gabi, ay lagi daw nakikita ng mga kapitbahay namin na tumatambay si Angela sa dayaming bahay na ginawa namin. Para raw itong may kausap, tumatawang mag-isa. May naapagsabi na baka isang engkanto ang boyfriend nito dahil bukod sa pagiging weirdo ay grabe ang tingkad ng kabutihan. Pansin nilang wala rin daw itong anino. Nag-alala na talaga ako kay Angela nung time na yon. Isang araw, hindi na ako nakatiis at kinausap ko na siya tungkol sa boyfriend niya. Pero imbis na magalit, ay tinawanan lang ako nito. Sinabihan pa nga niya akong ipapakilala ako nito sa boyfriend niya. Magkita raw kami sa mga dayami sa puno ng mangga alas 11 ng tanghali dahil nagluto daw yung boyfriend niya ng tanghalian para doon na rin daw makapag-lunch. Pero dahil busy ako nung time na sinabi niya sa akin, kaya nakalimutan kong siputin siya sa oras na sinabi niya. Late na ako nakapunta nun, mga bandang alas 2 ng hapon. Bago ako umalis ay nagdala ako ng sili at asin. Paninigurado lang, wala naman sigurong mawawala. Tapos dumiretso na ako sa meeting place namin kasi baka magtampo na ito sa sobrang late ko. Pero mukha yatang hindi ito galit sa akin dahil malayo pa lang ay rinig ko na yung malakas na tawa nito. Nagsimula naman akong makaramdam ng kakaibang pagkabog sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag. Lalo na at boses lang ni Angela ang narinig ko. Pero alam kong may kausap siya. Nagdalawang isip pa nga ako kung magpapakita ba o hindi. Pero syempre, ayokong magtampo siya ng tuluyan. Naiisip ko kasi na paano kung totoo ang mga sinasabi nila. Takutin talaga ako nun dahil kung sakaling totoo ay hindi ko alam ang gagawin. Ayun na nga, dahil kabado ako na nahihiya kaya sumilip lang ako. Pumwesto ako sa parte na hindi kitain. Napa-sign of the cross talaga ako sa nakita. Kabaliktaran sa mga sinasabi nila. Kulay abo ang buong katawan nito na may ugat-ugat pa. Maputi ang mahaba nitong buhok. Matutulis ang magkabilang tenga. Yung mga mata nito ay parang sa ahas. Maliit ang itim. Tapos yung taas ng labi nito ay walang hiwa. At kung paano ito nagkasya sa loob ng dayami dahil sobrang tangkad nito, hindi ko alam kung papaano. Basta, noon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. Naisip ko pa nga nung una na baka naka-makeup at naka-costume lang ito. Pero parang hindi kasi parang totoong parte ito ng kanyang buong katawan. Saka ko naalala yung bitbit kong asin at sili. Mahigpit ko talagang hinawakan. Ramdam ko rin na parang nahalata na nito yung presensya ko kasi biglang tumahimik. Hindi na ako nagtaka dahil isang dalakit noon ang boyfriend ni Angela. Narinig ko yung kwento sa amin ni Lola dati tungkol sa engkantong dalakit noon. Sa muli kong pagsilip sa loob ng bahay na dayami, hindi ko na makita sina Angela at yung boyfriend niya. Dahil sa kilabot, nagmadali akong umuwi at pinuntahan ng bahay ni Angela. Pinaghalong takot at pagod ko na kinuwento sa nanay ni Angela ang nasaksihan ko. Bigla na lang itong umiyak sa harapan ko. Ito rin daw ang dahilan kaya nagpalipat-lipat sila ng tirahan. Akala ng nanay ni Angela na hindi sila masusundan nito dahil may proteksyon na raw. Pero nagkamali siya. Nagpatulong kami sa mga kapitbahay namin para mahanap si Angela. Pero hindi na namin siya makita. Lumipas ang maraming taon, nagkaanak na lang ako, ay hindi pa rin umuuwi si Angela. Tuluyan na yata itong sumama sa nobyo niyang dalakit nun. Kung siguro wala akong dalang asin at sili, baka siguro pati ako ay naisama na rin sa mundo ng mga engkanto. Mahirap pong ipaliwanag sa iba yung nasaksihan ko ng mga panahon na yon. Yung ibang pinagkwentuhan ko na hindi taga sa amin, hirap din maniwala. Ang sabi ay gawa-gawa ko lang. Pero kung alam na nila ang misteryo,
lalo kapag naninirahan ka sa liblib na lugar sa Samar. Makalipas din naman ng ilang taon, nag-decide kami ng mister ko na umalis na sa baryo na yon at lumipat na ng ibang bayan, dun sa mas sibilisado, dahil dalawa at lumalaki na rin yung mga anak namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir, at maraming salamat sa inyong oras. God bless sa inyo. Magandang gabi po, Sir Bob. Tawagin na lang akong Victor mula sa Cavite. Mahilig pala akong magpunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas kasama yung girlfriend ko na ngayon ay asawa ko na. Taong 2004 nang mangyari sa akin ng isang experience na mahirap ibaon sa limot. Pauwi na kami ng girlfriend ko galing sa bakasyon namin sa Cebu na mag-text yung best friend niya. Nakisuyo ito na daanan siya sa bahay nila para sabay na kaming tatlong makabalik ng Cavite. Ang probinsya pala nito ay sa Basi, Samar. At wala namang problema sa akin since dala ko naman yung sasakyan ko. Mas masaya nga kapag naka-land trip dahil may enjoy mo talaga yung biyahe. Ang lugar pala ng workmate ni GF noon ay malapit sa isang tourist attraction kaya mas lalo akong na-excite. Isa itong part na hindi pa gaanong kasikat ng mga panahon na yon pero mangilan-ngilan na rin nakakapunta. Sa biyahe pa lang ay in-inform na namin ang best friend ni GF na bago kami dumiretso sa bahay nila ay dadaan muna kami sa bridge park ng lugar. Pumayag naman ito at nagpresenta na doon na lang sa pasakayan ng bangka ng lugar nila ito maghintay. Kilala na rin kasi ito noon kaya kampante ako sa pagpaparkingan ng kotse. Ayun na nga. Nagkita na kaming tatlo. Sumakay kami ng bangka papunta sa bridge park. Wantusawa ang daldalan at pagkuha ng pictures. Sa daanan pa lang ay namangha na talaga ako sa ganda ng tanawin. Mas namangha ako pagdating namin sa lugar. Wantusawa na naman ang pagkuha ng pictures. Medyo madilim na nga pagbalik namin sa dinaanan namin. Kami na yung huling sumakay. Pinagbawalan na rin kaming mag-ingay dahil baka makatawag kami ng mga hindi nakikita na nilalang sa dilim. Hindi pa naman ganun kaliwanag yung dalang emergency light. Medyo kabado pa nga dahil konting galaw namin ay baka tumaob yung sinasakyan naming bangka. Nung nasa bandang gitna na yung bangka namin ay may narinig ako sa bandang unahan na nagsasagwan. May naaninag din akong liwanag. Hindi ko rin maintindihan yung sarili ko noong mga oras na yon. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Kaya imbes na magtanong kung bakit may nakakasalubong pa kaming bangka papunta sa park, ay pinili ko na lang manahimik. Gusto ko na nga sanang i-ignore yung malakas na presensya ng parating. Pero parang ang lakas ng hatak nito sa akin, dahilan para mapagawi yung tingin ko dito. 6 yung sakay ng bangka kasama yung 2 bangkero. Nakasuot ng kupas at lumang damit yung mga pasaherong turista. Ramdam ko na yung panginginig ng katawan ko noon. Sobrang lamig na rin ng hangin. Mas lalo akong nagimbal nang tumapat na yung bangka nila sa bangka namin. Sabay na naglingunan yung nakasakay sa kabilang bangka. Naaagnas yung mga itsura nito. Yung isang sakay pa doon ay lumuwa ang mga mata. Napako ako sa kinauupuan ko. Takot na takot ako noon, lalo na nang ngisihan ako ng isang pasahero. Nanigas ang buo kong kalamnan dahil sa ginawa nito. Nagulat na lang ako nang makarinig ng malakas na paghampas. Bigla akong natauhan. Nakita ko yung girlfriend ko na umiiyak sa harapan ko at hindi magkamayaw sa pagyugyug sa akin. Para akong naghabol ng hangin pagbalik ng wisyo ko. Saka ko napagtanto ang mga nag-aalalang mukha ng mga kasama ko sa bangka. Ayon sa girlfriend ko na kanina pa pala niya ako niyuyugyog ng mga oras na nakasakay na kami ng bangka. Nabahala sila sa akin dahil naatulala at nanigas ako sa kinauupuan na para bang nakakita ng multo. Ang tagal kong ganun. Nang sa katunayan ay mas malala pa sa multo yung nakita ko.
Napa-thank you Lord na lang talaga ako dahil bumalik na ako sa wisyo nun. Grabe, yung nakakatakot na karanasan. Hindi ko nga alam kung nananaginip lang ba ako nun, imahinasyon, pero hindi naman nila nakita yon. Bigla kong naalala yung bili ng bangkero sa amin nung paglayag namin na huwag daw kaming mag-iingay na dahil baka may biglang sumama sa aming presensya o manggulo. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag naalala ko yon. Nagpamisa talaga ako pagbalik namin ng Cavite kasi hanggang sa panaginip ay dinadalaw pa rin ako ng mga nakakakilabot na nilalang. Nakailang punta na rin ako sa Baclaran Church. Nagpatawas pa nga ako para tuluyang mawala sa sistema ko yung nangyari na sa tanang buhay ko ay hindi ko ina-expect na mangyayari sa akin. Nagpa-check up pa nga rin ako sa isang psych dahil kapag hindi ko ginawa yon, baka tuluyan akong mabaliw. Iba kasi yung impact niya. Salamat sa Diyos talaga at ngayon ay hindi na ako dinadalaw sa panaginip. Parang yung memory, mahirap kalimutan. Malala pa sa breakup na nangyari sa akin doon dahil sa hirap na mag-move on. Dahil nga 21 years ago na rin nang mangyari to, kahit papaano ay nawala na rin sa sistema ko. Paminsan-minsan lang ay parang naiisip ko kapag mag-isa lang ako. Ganun pa man, mahilig pa rin ako makinig ng mga kwentong katatakutan. Kasama minsan yung asawa ko, pati na ng anak namin. Ito lang ang kwento ko, sir. Hindi ko alam kung nakakatakot ba to para sa inyo, pero sana ay mabasa nyo pa rin.